Eksaktong dolyar. 1 bilyon na cash ang hinihingi ni Donald Trump kapalit ng karapatang bumoto sa bagong pandaigdigang kaayusan. Medyo kakaibang pakinggan, pero nagpasya si Donald Trump na kaya niyang pamunuan ang buong mundo at papalitan ang United Nations. Ngayong araw, Enero 18, inilathala ng Bloomberg ang mga sensasyonal na detalye ng lihim na charter ng bagong internasyonal na organisasyon na itinatatag ni Donald Trump sa ilalim ng kanyang personal na pamumuno. Sabi niya, panahon ng buwagin ang United Nations at gumawa ng bagong organisasyon na tinawag na Konseho ng Kapayapaan o Board of Peace. At kung inisip ninyo na isa lang itong panibagong burokratikong estruktura tulad ng United Nations, nagkakamali kayo. Eksklusibong club ito na ngayon ay opisyal ng binebenta ang membership. At itong elitistang club na ito ay nagbabalak magpatupad ng kaayusan sa buong mundo at pamahalaan pa ang mga lugar ng kaguluhan tulad ng sektor ng Gaza at maging ng Ukraine. Tara, alamin natin ng sabay kung ano ang tinatawag na Konseho ng Kapayapaan na naisip ni Donald Trump at kung paano ito maaaring gumana. Ako nga pala si Alexi Pichi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng mga balitang agad naming natatanggap. Sige, himayin natin ang mga detalye na nalaman lang ilang oras pa lang ang nakalipas. Ayon sa Pichi, ang draft ng bagong charter ng Konseho ng Kapayapaan ay napunta sa Bloomberg Agency. Ang mga bansang nais maging permanenteng miyembro ng Konseho ay dapat mag-ambag ng hindi bababa sa $1 bilyong sa espesyal na pondo sa unang taon ng pagiging miyembro. Pinaliwanag ni Donald Trump na ayaw na ng Estados Unidos na sila lang ang gumastos para sa pandaigdigang seguridad. Ayon sa kanya, hindi na sila pulis ng mundo. Hayaan mong lahat ay mag-ambag. Pero si Trump pa rin ang magpapatupad ng kaayusan. At ayon na rin sa mga Amerikanong media, ang diplomasya ng Tseke ang pumalit sa diplomasya ng mga pagpapahalaga. Sabi ni Donald Trump, kung gusto ninyong makisama sa Estados Unidos sa pamumuno sa mundo, magbayad kayo. Pero ang huling desisyon ay mananatili pa rin sa Amerika. Kung wala kayong pera, wala kayong halaga at walang makikinig tulad sa United Nations. Ano ang Konseho ng Kapayapaan at ano ang layunin nito? Una, sinabi ng administrasyon ni Donald Trump na ito ang ahensyang tutulong sa pagbangon ng Gaza pagkatapos ng digmaan. Pero ngayon, Enero 18, mas malaki na ang kanilang ambisyon. Ayon sa Associated Press, plano ni Trump bigyang kapangyarihan ang internasyonal na estrukturang ito para lutasin halos lahat ng sigalot mula Ukraine hanggang gitnang silangan. Sa madaling salita, lumilikha sila ng alternatibo sa United Nations, kung saan hindi ang General Assembly ang nagpapasya, kundi ang Board of Directors na pinamumunuan ni Donald Trump. Mahalaga ito dahil sa United Nations, lahat ng miyembro ay bumoboto sa mga desisyon. Ibig sabihin, halos lahat ng bansa sa mundo, sa bagong Konseho ng Kapayapaan ni Donald Trump. Ang mga desisyon ay ginagawa ng mga nagbayad para sa ganitong pribilehiyo. At ang mga walang pera, walang boses. At hindi lang ito basta mga plano. Nagpadala na ng personal na imbitasyon si Donald Trump sa Konseho ng Kapayapaan. Sabi ng Reuters at Jerusalem Post, naimbitahan na si punong ministro ng Canada na si Mark Carney at ayon sa balita, pumayag na siya. Ang Pangulo ng Turkey na si Recep Tayyip Erdogan at Pangulo ng Ehipto na si Abdel Fattah al-Sisi. Naglabas pa si Javier Milei ng liham mula kay Donald Trump na nagsasabing, ang konsehong ito ay natatangi, wala pang katulad noon. Sa ngayon, ang Konseho ng Kapayapaan ay magtutok sa Gaza. Ngunit balak ni Trump na mag-ipon ng pondo mula sa mga kasali at imungkahi ang pagbuwag ng United Nations para lumipat sa kanyang Konseho ng Kapayapaan. Paano ito teknikal nagagana? Sa saligang batas ng Konseho ng Kapayapaan, nakasaad na 3 taon ang karaniwang termino ng pagiging miyembro. Ang magdodonate ng $1 bilyong, lalo na kay Donald Trump, ay makakakuha ng panghabambuhay na mandato. Sa madaling salita, para itong Security Council ng United Nations, pero may bayad, ibig sabihin, iilang bansa lang ang magpapasya sa lahat ng problema. Pagkatapos nito, itinago ni Donald Trump ang pinakamahalagang alas. Lahat ng desisyon sa Konseho ng Mundo ay ginagawa sa karamihan ng boto, at ito ang mahalagang punto.
Bawat desisyon ay kailangang aprubahan ng tagapangulo ng Konseho ng Mundo na gaya ng hula nyo ay si Donald Trump. Sa madaling salita, ito ay isang desisyong ginagawa ng iisang tao lang. Nagpaliwanag na ang White House. Ayon sa administrasyon ni Trump sa social media, nakalilito o mapanlinlang ang mga ulat sa entrance fee. Ibig sabihin, mali ang pagkakaintindi ninyo. Oo, may usapan tungkol sa pera, pero hindi ito entrance fee. Iba ito. Hindi pa namin alam kung ano iyon, kaya huwag magmadali sa konklusyon. Mamaya na lang namin iisipin at ipapaliwanag. Ayon sa White House, walang fixed na kontribusyon at bibigyan ng permanenteng pagiging miyembro ang mga bansa para sa malalim na dedikasyon sa kapayapaan at kasaganaan. Nakakatuwang isipin, ano kaya ang mga pamantayan para matukoy ito? Hindi ako magtataka kung imbitahin ni Trump si Vladimir Putin dahil nakatuon siya sa kapayapaan at kasaganaan. Pero ipinipilit pa rin ni Bloomberg ang kanyang opinyon. Sa draft ng Charter ng Konseho ng Kapayapaan, malinaw ang halagang $1 bilyong. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Ngayon, tila ginagawa ng pribado ni Donald Trump ang diplomasya. Mula sa internasyonal na kasunduan, naging nakabase na ito sa pamumuhunan sa Konseho ng Kapayapaan. Ibig sabihin, ito na ang paglipat sa transaksyonal na heopolitika. Gusto nyo bang isaalang-alang ang interes nyo sa paghahati ng impluensya tulad sa Ukraine, Venezuela, Gitnang Silangan at iba pa? Magbayad kayo ng $1 bilyon bago pag-usapan ang lahat ng iyan ng pribado. Kung walang pera, wala kayong pwesto, pasensya na. Ang mungkahi ni Donald Trump ay gawing parang korporasyon ang mundo na siya ang may hawak ng kontrol. Mga kaibigan, ilagay ang opinyon nyo tungkol sa Konseho ng Kapayapaan sa komento. Maaari ba itong maging kapalit ng United Nations na napakaraming tanong tungkol dito? O mamamatay na lang ba ang ideyang ito kasabay ng pagtatapos ng pagkapangulo ni Trump? Ilagay sa komento ang inyong mga opinyon at saloobin mga kaibigan. Sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe kayo sa channel, pindutin nyo ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nagustuhan nyo ang episode, suportahan ang YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon o pag-subscribe gamit ang mga link sa video description. Yun lang, ingatan nyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.